Good day mga kabonsai army, andito naman po tayo upang mag-share ng konting kaalaman. Gagawa po tayo ng fruit amino acid. Ibang tawag dyan, foliar fertilizer. Yan ang ibang tawag dyan. Mag-share po ulit tayo ngayong araw na to. Ito po yung mga kakailanganin natin. Yan, patatas, mansanas, peras. Mga nabili lang po ng mura, yung mga may mga damage na po yung mga binili ko. Para mura lang. Yan, may mga damage. Tapos saging, yan, tumpok-tumpok lang. Pwede din po yung papaya at pwede rin po yung ubas saka kamoting baging. Yan po, mga pwede pong gamitin. Tapos molasses. Pag wala kayong molasses, pwede din yung asukal na pula, asukal na segunda, basta wag lang yung asukal na puti. Yan, molasses. Meron akong kakilala, meron siyang tinda, nakabili po tayo. Yan po yung mga kailangan. Po yung misis ko na supportive, nag-iisa lang po yan. Gulpi pag dalawa. Ayan po, manggugulpi na naman, kagagaling ko lang. Ayan po, kaya matagal-tagal hindi po tayo nag-live, nagulpi po tayo. Ayan. Ayan po, mga kailangan ay mahihingi lang sa palengke. Ayan. Minsan mahihingi mo lang pag may kakilala ka, pero makakabili tayo ng mga mura lang. Ayan, patatas. Yun po, may mga papa-shoutout nga pala. Shoutout kay Marites Channel TV, Remy Bernardino sa kanyang Secret Garden, saka kay Sir Bonsai Bueno by Alex B. Nagtutour siya sa mga bonsayan ng mga bigating mga bonsaiista. Ayan, nakita po si Sir Alex Bueno. Salamat po sa panonood at pag-subscribe nyo sa akin. Maraming pong salamat. Tapos hihiwain po siya. Ayan. Ayan. Yung patatas, ano ba ito? Gadgaran. Hindi ko hihiwain. Kasi pag ginadgad, mas maliliit ang butil, mas dali silang ma-dissolve. Matunaw. Ayan. Shoutout nga pala doon sa presidente namin, kay Nino Ariola Duyugan, sa mga kabonsai hunters ko dyan sa City of San Del Monte, Bulacan. Kay Sir Joy, Sir Toots, Tol Randy and Tol Yoyo, Tol Warren, Tol Henry Espanyola, yan, mga kabonsai, Tol Gerson. Kasi mas maliliit, madali siyang matunaw. Bali nga pala, ang formula nito, kung ilang kilo yung prutas mo, ganun din karami yung molasses mo o magiging asukal. Ganun ang formula niya. Bali 1:1. Bali lahat to is almost 4 kilos. Kaya itong lahat ng prutas na to 4 kilos lahat sila. Konti lang naman diferensya, pero 1:1 ang kanilang ratio ng timpla, 1:1. Ayan po, na durog na, nakagadgad na. Sunod naman ang mansanas saka peras.
Ayan, tapos na ang mansanas sa peras. Pwede siya kainin. Tapos yung saging hindi pwedeng gadgadin, hihiwain na lang natin ng maliliit. Kailangan nahugasan na din para baka may mga insekto ay mawala. Ayan, durog na yung saging. Tapos kailangan natin ng isang lalagyan. Halu-haluin na natin. Yan po, haluin po natin maigi para evenly. Haluin natin maigi. Oh, may langaw. Huwag nyo pong padadapuan sa langaw. Baka makontaminate yung ginagawa nyo. Ayan, natin. Ayan, nalagay na natin sa kailangan hindi ito malangawan. Tapos itatabi nyo to sa madilim na lugar, yung hindi siya naaarawan, madilim na lugar, doon nyo siya itatabi. Within 20 days pwede nang gamitin. Aanuhin nyo siya, inihalo to sa tubig. Within 20 days pwede nang gamitin, pero mas matagal mas maganda, 30, 2 months, basta mas matagal, mas maganda. Yung tunaw na yung mga prutas mo rito, yun yung pinaka the best. Mas tunaw, mas maganda. Pero kung nagmamadali ka, 20 days pwede na. Yan, lalagyan natin ang pecha ngayon. Ano bang pecha ngayon? December 2. 12. Tapos makalipas ang maraming panahon, ito na po ang finished product. Ito po siya. Yan na po siya. Na-imbak ko na to. Umabot na to ng
Isang taon. Hindi. Hindi ba? 8:15 8:15 ang petsa ang ginawa. nung ginawa ko yan. Yan pala. Kala ko 1 taon. Yung fish amino pala yon. Sorry. Ayan. Paano nyo malalaman okay? Pag inamoy nyo, hindi siya bumaho. Pag inamoy nyo yan at na ang bango-bango, ibig sabihin successful. Ayan. Pag bumaho ay contaminated. Negative po yung gamitin. Yan, ang bango-bango po niya. Sarap. Ang sarap sa ilong. Yan. Ang timpla nga pala nito is kung meron kayong yung sakto, Coke sakto. Kalahati lang sa isang timbang tubig. Ang ratio niya. Kung lata na sardinas na maliit, yun. Isang lata ng sardinas sa isang timbang tubig. Yun po yung ratio niya. Sa ratio yung ng dami. Tapos yung sapal niya, yung pinagpigaan nyo, pwede nyo ding ilagay yun ng yun yung tinatawag ng ibang fertilizer cake. Yun yung pinagsapalan ng mga fruit amino. Yun. Yung pinagsapalan, ilagay nyo na lang doon sa ibabaw ng pot. Mga pot nyo, doon nyo lang ilalagay. Additional fertilizer din yun. Lalanggamin lang konti. Pero maalis din naman yun, yung mga langgam na yun. Yan. Tapos ang pag-spray nga pala nito, mag-i-spray kayo nito, pa-spray nga pala sa halaman. Ang pag-spray hanggat maaari sa ilalim ng dahon. O ma-sprayan yung maigi, yung buong bonsai nyo, buong halaman, ma-sprayan nyo. Yun ang the best way sa pag-i-spray. Tapos, ang pag-i-spray sa umaga, hanggat maaari, na 6 to 8, yan, huwag kayo mag-i-spray ng mainit. Tapos pag sa hapon, 4 hanggang gabi, pwede na kayo mag-spray itong fruit amino para sa ikagaganda. Mas the best talaga to, subok ko na to, kaya ito gumagawa ako, pinag-aralan ko to talaga. Napaka-effective nito magpalago ng magpabalik ng dahon, lalo na sa mga natin na defoliate. Yan. Mabilis siyang mabilis siyang magpabalik ng dahon, magpalago ng mga sanga, magparami ng mga twigs. Ito. The best. Tapos pag yung pampabulaklak, pwede siya, saka pampabunga. Pag namulaklak, magbubunga. Tama. Yun po yung mga benefits na makukuha nyo dito. Ang pag-spray, ulitin po natin, 6 to 8. Huwag kayo mag-spray ng mainit. 4 hanggang gabi, pwede mag-spray nito. Recap uli natin kung ano pwedeng magamitin na prutas. Sayote, papaya, kamote, patatas, basta prutas, karamihan ng mga prutas. Yan. Yung mga available naman sa atin, yan nga, ubas, peras, mansanas, saging, yan, the best po yung saging. Huwag nyo makakalimutan isama yon, dahil yun yung isa sa the best, isa rin sa pinakamura, mataas sa potassium, maganda po yan sa halaman, yung saging. Yan ang wag nyo kakalimutan isama. Mga Kabonsai Army, marami pong salamat. Ang dami pong nagsusubscribe. Nakakatuwa po. Marami pong salamat sa mga nagsusubscribe. Yan. Sana po pa-like at pa-subscribe and pa-hit the notification bell po sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga bago kong videos at tulungan po tayo sa larangan ng bonsai. Kasi po ito, mura lang. Makakatipid po tayo dito. Medyo may kamahalan po sa totoo yung
paano to gawin. Kung kayo bibili na ng mga finished product sa market, medyo may kamahalan. Pag ginawa natin sa bahay, makakamura tayo. Ayan po. Ayan. Ito pong fertilizer na to, katulad din po ng buhay natin. May tamang panahon bago i-spray. Parang biyaya ng Panginoon. Pag hindi pa para sa atin, hindi pa niya ibibigay yon. Kailangan wag tayo nagmamadali. Lahat ng bagay may tamang oras, may tamang panahon. Kaya marami pong salamat sa inyo mga Kabonsai Army. At salamat sa inyong mga pag-subscribe at panonood. Marami pong salamat. God bless. Stay safe. Salute. Adios.